masyado sa set kasi meron siyang ongoing na soap, so hindi niya pwedeng ipakulay talaga yung buhok niya ng pula. Yun ang major requirement ng ating author para sa character ni Red, dahil red hair siya. So yun yung nakita ko, dun pa lang, nakita ko yung kanyang patience, yung sobrang, kasi yung iba, uncomfortable kasi sobrang uncomfortable nung nilalagay sa buhok niya. So dito nakita ko na kahit maghapon magdamag niyang suot yung pulang buhok na yon, hindi siya nagre-reklamo. Napaka-professional yung bata. So, having a great time working with him. Yeah, thank you. At Direk, usually kung nagtatrabaho ka with a cast na for the first time, how do you get the best out of that new actor, at least para sa'yo? Nilalandi ko. Ang ibig sabihin dun sa nilalandi, China-charm niya. I talk to them, I get to know them better. Kasi kailangan ng ganun eh. Kailangan Gusto ko yung know them better, di ba? know them better, di ba? Kailangan kasi may bonding, di ba? Yung bonding na hindi lang basta bonding na kamusta ka na, chuchu, ganun lang. Kailangan, I should go deeper at I should get to know them more as a person, more than them as a celebrity, di ba? Yun eh. Yeah. Isa na kay Joseph Marco. How is it working with Direk, and pang-ilang pelikula mo na ito? Actually, ito po yung pinaka-major film ko na nagawa. Working with Direk, sobrang very patient siya, kahit alam kong sumisegue nga rin siya. So parehas kami, di ba, from soap niya, and sobrang patient niya lang. Tsaka talagang inaaral niya talaga yung scene and ginaguide niya kami. Like, kapag nagtatanong ako, especially kung ano yung gusto niyang atake, talagang sinasabi niya. And yun, sobrang thankful ako na si Direk Ando yung naging director namin dito. Yeah, anong in-enjoy mo sa paggawa ng pelikulang to, Joseph? Surprisingly, na-enjoy ko po yung red hair ko. Kahit na alam kong mahirap kasi it takes parang an hour to 2 hour yung Ito yung dahil, pagkulay. Yeah. tapos nawawala din. Pwedeng burahin. Hindi agad. Yeah, tapos hindi ako masyado makatulog kasi nga yung unan ko nalalagyan, tsaka baka maguling hair. But then again, yung pagiging yung red hair ko, parang sobrang nakakatulong siya sa character ko kasi kapag naka-red hair ako, parang iba yung feeling eh. And also yung mga leather jacket namin. Kaya sobrang enjoy naman po ako dito. Yeah, thank you. Kay the screenwriter, kay Miss Aquino. Yeah. Usually, pag alam mo na yung cast ng isang project na gagawin mo, how do you write a script based on these young people, and when you deal with young people, ano usually research ginagawa mo para umakma dyan sa project na ginagawa mo? Yun nga po, when I was given this project, ang unang tanong sa akin ni Boss Vic, kaya mo ba sumulat ng pambagyat? Sabi ko, ay Boss Vic, panahon pa lang ho ni Marvin at ni Jolina, nagsusulat na ako ng youth-oriented. Pero of course, medyo tumanda na ako from then. I got a lot of help from my daughter. Ayan, kinukuha niya ako ng picture. Nag-collaborate kami kasi hindi ko na rin naiintindihan kung ano minsan yung gusto ng mga bata. So, sana sabi ko, nung binabasa ko yung material, sabi ko sa anak ko, ganito na ba talaga mga bata ngayon? Ganito talaga namumurahan sila. Ganito na trato nila, sabi niya. Hindi, mami, ganyan cool yan, ganyan. Pero if you'll see naman in the end, okay naman tatakbuhin niya. And then also, for the past 6 days, 7 days, I've been on the set also. Tinitignan namin, kasi minsan nagre-rushes kami, parang may nakikita kami, it doesn't work. So on the set, na-arrest namin ni Direk yung problema. On the spot, I revise, we make them do something else. Nalagyan namin ng maraming paandar. Lumalabas, sobrang kilig naman, kasi ang husay naman talaga nilang apat. Lahat sila, actually, even the other art actors. Yeah, sa nagawa mo, Miss Aquino, ano palagay mo ang trademark nitong generation na ito? Based dun sa mga nakikita mo and then naobserbahan mo and then what you see around you now?
it's a very bold film. It's a very bold effort to show kung ano yung mga kabataan. Hindi namin sinasabing ganito ang mga kabataan ngayon, pero meron silang boses, meron silang tapang. It's a different, sabi nga nung trailer, astig na love story siya. Kasi pinapakita mo yung hindi lang, of course there's romance, hindi lang masyadong pa-cute, pero yung totoong angst nila, ano nga problema nila sa buhay, pamilya, usually may pamilya, eskwela, love life, ganon. So it's hindi lang siya simpleng love story, malalim siya, meron siyang drama, may family story, ganon. Salamat. Tita, tanongin ko lang yung ano, mabilis lang. When did you write the book? Anong year po, Miss Alisan? 2009, 2010. Recent lang. Okay. Thank you. Available ito sa mga bookstore o sa online lang. Available siya sa mga bookstores po. Sige, thank you ha. Ngayon bago ko ibigay kay